gracious God and loving Father, this evening, Lord, we thank you for the time that you've given unto us so that we can worship you in spirit and in truth. Bless our prayer meeting, our prayer time later. And Holy Spirit, may you be the one who will speak to our hearts and maging blessing po sa bawat isang message na mapapangaral ngayong gabi. And patawaran niyo po may Panginoon sa aking pagkulang, pagkasala, and pray all these things in Jesus' name. Amen. Let's get our hymnals. Buksan po natin sa hymn number 370. I need thee every hour. Hymn number 370. I need thee every hour. Let's sing all the stanzas. I need thee every hour. Ready, sing. I need thee every hour, most gracious Lord. No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Second verse. I need thee every hour. Stay down nearby. Temptation loose their far when thou art nigh. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Third verse. I need thee every hour. Enjoy your pain. Come quickly and abide, or life is vain. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Last stanza now. I need thee every hour, most holy one. Oh, make me thine indeed, thou blessed Son. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Amen. Maaari na po tayo magsiyo po, Pastor. Amen. Good afternoon po. Welcome to our midweek service. And this evening, if you want to share your blessing from the Lord, we would like to hear from you. Anybody? Kayo po ay binilas ng Panginoon? Anybody? The Lord bless you po. Meron ba from our crowd? Want to share your blessing to us? Yan. Yeah, Sister Grace. Yan, okay yan, ma'am. Good evening, church. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi yung naging kids natin from DBBS nung nag-DBBS tayo, from Tubo Kids, simula nung nag-DBBS, consistent na silang nag-a-attend. Mga 8 to 10 kids sila lagi every Sunday. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil nagtutuloy-tuloy na po yung mga batang ito. Oo, nakikita ko sila. Amen. Amen. Nag-fruit yung DBBS natin. Meron ba? Any praise report? Testimony from the Lord? Anybody? Yan, Sister Marlene. Good evening, church. We're so thankful sa Panginoon kasi kahapon nung kami ay pumunta dun sa Carlos,
malapit sa Bitigo, God give us a opportunity to share the gospel sa mga bata sa labas ng school. And out of them, 10 young people ay tumanggap sa Panginoon as their Lord and personal Savior. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakakasama ko sila ni Marian at sila ni Ranley at si Brother Liam na nakapagbahagi ng salita ng Panginoon. At glory sa Panginoon for that opportunity. Amen. Sister Merlin, praise the Lord for that. Anybody? Meron pa ba? Yan, Sister Lilian. Good evening po sa lahat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at nagpupuri sa araw-araw na biyayang kaloob niya at lalong higit nagpapasalamat po ako minsan sa ating pagkalimot ay may mga taong ginagamit ang Panginoon upang tayo ay mapaalalahanan. Yun po. Amen. Amen for that. Meron pa ba? Ikaw, si Rosh, parang may blessing to eh. Ikaw, meron kang blessing? Pumasa ka sa ano? Mataas ang score nito sa ano po eh, subject ko eh. Sabi mo naman yung blessing mo. Hindi na naman eh. Good evening, church. Hello po. Ayun po, yung sinabi ni Pastor, blessing ko po nakapasa po ako sa exam niya sa GenMat. And then nung birthday ko po, July 13, niregaloan po ako ng mama ko ng motor po para hindi na po kami mahirapan papunta dito pag church. Hayas yan. Sa kahapon, hayas. Oh. Amen. Meron pa ba? Any blessings from the Lord? So, meron pa? Sige, Luan. Good evening po, church. Blessing ko po for this week is natapos na po yung first monthly exam po namin. And sinali po ako ng teacher ko po as candidate for Supreme Student Government po. I'm running currently as grade 9 representative. So, medyo kinakabahan po ako kasi bigla-biglaan lang po siya and tomorrow na rin po yung meeting de avance po. So, ayun din po. Yan, amen. Nakabalik na sa school si Luan. Na-miss niya yung school for 1 week eh. Amen for that. Sige, let's get our partner po. We have a lot of things to pray for. Sige po, let's get our partner.
Okay, let's continue praying po. Let's pray. Father in heaven, we are so grateful for listening to our prayers for tonight. And we have just uttered our requests, and we know that you have heard our prayers. Thank you, Lord. You are our Jehovah Rapha for those who are sick. You are our Jehovah Jireh for those who are in need. Thank you, Lord, for hearing our prayers, and we are praying for great events, upcoming events in our church. This August 25, the Saya Youth will be hosting a youth rally. We are praying for the success and victory of this, that you are going to revive the lives of the young people to commit their lives unto you. And also the Soul Winning Leadership Conference on September 1 and 2 with Dr. Mike Wells, together with his company. I just, Lord, pray to you that you guide us on the things that we are going to do, and our spirit, once again, we will be rekindled by this soul-winning activity, Lord. Bless us and provide our needs. Continue to bless our church for the spirit of unity, charity, and humility. And Lord, thank you for the spirit that the members are showing right now. Thank you, Lord, for last Sunday, they went out and passed out gospel tracts, and we know that through these tracts, a lot of people are getting saved, and because of that, we give you the glory. Thank you, Lord, for all the blessings that we have been receiving from thee. And Lord, tonight, as your word will be preached by a missionary, continue to bless us through the working of the Holy Spirit. We pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Let's sing one more song, Mr. Song Leader. Okay, thank you po, Pastor. Let's all stand. Kamayin po natin ang bawat isa as we sing Romans chapter 5. Sige po, don't miss yan. Kamayin po natin ang bawat isa. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, unto us. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us, unto us. Amen. Please remain standing. Let's get our hymnals, and buksan po natin sa hymn number 328. Hymn number 328, Come Thou Fount. Let us sing all the 3 stanzas. Ready? Sing. Come Thou Fount of every blessing, tune my heart to sing Thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount I'm fixed upon it, mount of Thy redeeming love. Second stanza. Here I raise mine Ebenezer,
Hither by thy help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interpose his precious blood. Last stanza now. Oh, to grace, a great adapter, daily I'm constrained to be. Let thy goodness, like a fetter, by my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, oh, take and seal it for thy courts above. Amen. Praise the Lord. Please be seated. Pastor? Okay, good evening everyone. We are privileged tonight. Supposed to be, magbigay lang siya ng testimony, but I requested him na mag-preach. Total, nandito na siya. He is a missionary to Japan. Shiba. Yang Shiba na yan ay malapit yan sa Tokyo. Okay? Kala mo, nakarating na ako doon, ano? Okay. Oy, marunong maghapon, ha? Watashi wa anato wa ashimash. Banzai, Nippon. Alam mo, ha? Hindi pa ako marunong mag-Japanese, okay? Yun lang po ang alam ko. And I thank the Lord, mag-speak siya sa atin ngayon. Meron siyang 6 kids, no? 5 lang, sorry po, sorry. Kasi bilang ko rito, yung isa, misis mo pala. Si Sister Joy. Tayo ka ma'am para makita ka namin, Sister Joy. Ang sending church nila is Sumulong Baptist Church. Ayan po. And then, I know some of you know them. Pero first time ko siyang nakilala bago ko umakyat. Pangasinense. Antamay sumansalitay Pangasinan. Antak, makatalusak. Yan, marunong talaga ako niyan. Nakakaintindi ako. Anong samport ka sa Bayambang? Santa Barbara. Naku, taga doon yata tatay ko. My mother came. I was born in San Carlos. Okay, so doon po, mamaya magpe-fellowship kami. Okay, so to preach the Word of God, missionary to Japan, Pastor Tagiyang, Ferdy Tagiyang. Come here po, preach the Word of God. Amen. Thank you, Pastor Solomon. Wow, magandang gabi ho. Okay, minasan, kunbawa. Okay. I think this is my 3rd time to be here, and I was privileged to meet Pastor Solomon and his wife. When I came here, July 18 po, kasama ko yung Japanese na pastor namin. And then, na-witness niya yung baha. And then, tumulong pa nga siya sa pagtanggal ng tubig para hindi pumasok sa bahay namin. Nung una, natutuwa siya. Tapos, maya-mayang konti, kinakabahan na siya. Tapos, naaawa siya dun sa mga dinadala sa evacuation centers. And then, nagtatanong siya, anong ginagawa ng government ninyo? Kasi walang ganyan eh. Even tsunami, right now may tsunami sa Japan, meron silang idea how to somehow save the people. Tayo ho, alam natin yon, pero hindi, yung reactions natin, hindi kasing intense ng reactions niya. Why? Sanay na tayo eh. Every year, tataas ang tubig, dadalhin sila sa mataas na lugar, bibigyan ng relief goods,
Pagkatapos niyan, huhupa na yung tubig, babalik sila, cycle lang yan hanggang sa matapos na yung 20 bagyo, and then maya-mayang konti lang, maririnig niyo na si Jose Marichan. Whenever I hear news about storm, I remember Philippines. I remember the flood. Ganun po yan. Cycle yan. Ikot, ikot, ikot. And you know what? Wala namang nangyayari. Kung gusto nating mangyayari, we have to do something different. Either lilipat tayo sa mas mataas na lugar, obviously, it will cost us money, or tama na yung pagtatapon ng mga basura kung saan-saan. Kasi kapag pinapalabas sa CNN o kaya BBC, yung baha sa Pilipinas, hindi naman nila nakikita tubig eh. Ang nakikita nila, basura. Or, tama na yung pagpuputol ng puno na antipolo na lang ngayon ang meron, unless may magandang programa tayo na papalitan ninyo sana, or kailangan natin ng matinong leader na magmamalasakit at mag-iisip tungkol sa bayan natin. Nasa Japan ho kami, pabalik kami rito, I told this to my kids, anak, pag uwi natin ng Pilipinas, wala tayong aasahan. Kasi hindi mo mapipigilang ikumpara, okay? At after comparing, here comes complaining, bakit ganito? Galing tayo dito. Nung nagdadrive ho yung anak ko, papunta sa school, tinatanong ko siya, anak, bakit ba hindi ka mag-stick sa isang linya? Bakit ka palipat-lipat? And then nagkatingin na sila magkapatid, and then sinabi nila, Papa, sa'yo ko natutuhan yan eh. Ako pala nagturo sa kanila. Di ba? Tapos halos umaapak ako sa preno kasi feeling ko tatama na kami sa motor eh. Yung ganun ho ba? And then nagpunta ako sa SM, bumibili ako ng manok. Alam niyo, pahiram nga kasi yung card, okay, dito, pahiram nga, yung counter 2, hihiram ng paglagay ng card, saka yung machine, gano'n. Pagkatapos minsan, ilalagay sa scanner, ayaw mabasa, so ang gagawin ng kahera, yung number, tik, 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 sabi ko, oh Lord, welcome to Philippines. You know what will happen? Kapag paulit-ulit lang, people will lose interest. And they will stop supporting it. Before, may mga international donors pa tayo, but because nothing is happening, wag na lang. That is what is happening in the natural, but that is not what is happening in the kingdom of God. Yung kingdom ho ng Panginoon, cycle lang din, pero may nangyayari. Alright? So if you brought your Bible, please turn with me in the book of Acts, chapter 8, verse 1 hanggang verse 8. Alright. Na-send ko yata sa isa slide. Okay, ito po, yan, sa mga, para mas malaki po. Sabi po dito, and as Saul was consenting unto his death, and at that time, there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Remember 2 words. Number 1, persecution. Second word is scattered. Verse 2, and devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. Kasi pinatay si Stephen, pagkatapos nalulungkot, nagbomorn yung mga tao, kapatiran sa kanya. Verse 3, as for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hailing men and women, committed them to prison. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. They are being arrested, kina-crackdown ho sila, hinuhuli ho sila, kinukulong sila. What was their crime? For believing in Jesus. Yun ang kasalanan nila. Because you declare that Jesus is Lord and not Julius. Julius Caesar is God, you will be arrested. Yun ang crime nila. Okay. Now, jump to verse 4. Therefore, that they were scattered abroad, went everywhere, preaching the word. Yung word na scattered and word na preaching. The place became different, but the practice remains the same. Nangangaral sila, in-scatter sila, punta sila rito, hindi sila tumigil sa pangangaral, patuloy pa rin ho sila. Then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Here comes the word preach.
And the people with one accord gave heed unto those things which Philip spake, hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying with loud voice, came out of many that were possessed with them, and many taken with palsies, and that were lame were healed. Look at verse 8. Let's read it together. And there was great joy in that city. Lord, we ask you to guide us as we look into your word. Open our eyes that we may see wonderful things from your law. Holy Spirit, come. Speak to us. In Jesus' name, amen. The law of cause and effect. Number 1. What is the cause? Verse 1, a great persecution. Eto, what is the effect? They were all scattered. Kung saan-saan sila napunta. Second law of cause and effect, because verse 4, they were scattered, they went everywhere preaching the word of God. Third law of cause and effect, because they preached Christ, sabi ho dito, many taken with palsies and that were lame were healed. Listen, the word of the Lord is so powerful. It can heal not only your physical bodies, it can heal also your broken heart, your damaged emotions, from depression to freedom, from loneliness to joy, from hopelessness or desperation to what? To faith. The word of the Lord has power. It can heal you. Kaya nga ho, paborito ko talaga yung Bible eh. It has been my goal to read my Bible every year. And this is now my 44th times na binabasa ko yung Bible. And at that time, hindi ko pa ho masyado maintindihan yung King James, Pastor eh. Kasi kala ko yung King James pang Chinese lang. Go, ye, lo. Parang ano yun? Parang ando, di ba? And then nagbabasa ako ng iba-ibang version. It's fun. Tapos ikukumpara mo. Yeah, alam ho ba ninyo na yung shampoo nasa Bible? Nasa, yun nga lang, ibang version, hindi King James. Nasa New Living Translation. Sabi ho doon, naghahanap na sila ng kapalit ni Samuel. Nakita nila si Saul. Sabi ng Bible sa 1 Samuel chapter 10, Saul was head and shoulder taller than anyone in Israel. Tapos yung, alam niyo ba yung Marikina? Nasa Bible din. Nasa Book of Psalm. How blessed is the man who does not walk in the counsel of wicked or sit in the seat of mockers. He is like a tree planted in the river bank. Saan ba yung river bank? Di ba sa Marikina ho yan? Joke lang ho yun. Now, balik tayo dito. God's word has power. Second law of cause and effect, verse 8, there was joy. Verse 6, because they saw the miracles, there was great joy in that city. And then, yung last na law of cause and effect, and there was great joy in that city, there is expansion of God's kingdom. What makes our lives exciting? What God is doing. You cannot stop the kingdom of God. It is unshakable. It's unstoppable. It's unchangeable. No amount of excuse can stop the growth of the kingdom of God. Ang Japan po, kilala yan na graveyard of missionaries. I was invited to speak and I said, I don't accept that. Because I'm a missionary, I did not come to Japan to die and be buried. This is not my graveyard. I believe this is, because this is the will of God, this is where I will blossom. I believe like cherry blossom. Gawain ng Lord to eh. Instead of accepting that Japan graveyard for missionaries, why not expect that great years for missionaries are waiting? Pastor, you're invited. Tsaka si Mrs. Come to Japan. Okay? And then sinasabi ho nila, Japan is known as land of the rising sun. Hindi ko pa maintindihan yan eh, pero I realize kapag summer, 4 o'clock o 4:30 ng umaga, para ng 7:00 sa liwanag. Sabi ko, anong oras na ba? Bakit ang taas ng araw? 4:30 ng umaga. Land of the rising sun. Someday, Japan will become known as land of the risen Son of God because of the Word of God. All right, let me show you some facts about Bible Baptist churches in Japan. Next slide, please. Sabi po in 2009,
there were 278 churches without a pastor. In 2014, the number rose to 300, and then in 2018, it reached 456. Churches without pastors are known as pastorless churches. And when one pastor serves multiple churches, it's referred to as a multi-church pastoring. Ang ginagawa ng simbahan doon dahil wala silang pastor, naghihiraman sila. How I wish I can speak their language, Nihongo. Kaya lang ang hirap po. Kasi 3 characters, hiragana, katakana, at saka kanji. And to Japanese, you must speak their language. If I can speak their language, tatanggapin ko 4 na simbahan. 2 sa umaga, 1 sa hapon, 1 sa gabi. Kasi sobrang laki ng need. Alright? The number, about 20% of all churches fall under these categories, pastorless or multi-church. The number is estimated to between 1,300 and 1,500. Meron lang po kayo ibibigay na papakitang flyers, sandali lang po. Yung 9 months ho namin doon, nagkaroon ako ng chance na makasama sa outreaches nila. Last October, we distributed 7,500 flyers like this. Evangelistic outreach po, inviting people. Ito po, nandito na ho yung message. 7,500 people. Ang dumating ho, 11. And yung 11 yon, hindi sila first-timer. Naka-attend na sila ng church, kaya lang hindi sila nagpatuloy. Sabi ko, let's try again. Actually, practice nila to, and they give me an opportunity to be the speaker. 2 days, evangelistic crusade about Christmas. Bakit pinanganak ang ating Panginoon? Part of me, sabi ko, baka naman akala nila hindi ito church activities, baka nagtitinda ng siomai o kaya dim sum, parang ganun ba? And then, ito ho, the spirit of Christmas. Nandito na yung message. Ang dumating ho, 3, Africans. They speak English, and we minister to them, kaya lang, na-relocate sila sa trabaho nila, so hindi na ho sila maka-attend. I tried to minister to them through online. Yung pangatlo ho, resurrection, Easter, ito ho, Sakura. The best time to visit Japan during April. Hindi pa masyadong mainit, tapos makikita nyo yung cherry blossom. Nandiyan na rin yung message. Ang dumating ho dito, 5. 5 out of 7,000 flyers, 5. I'm not talking about 700, I'm talking about 7,000 flyers. And then bago ho mag-summer, nagkaroon kami ng 3 days, evangelistic outreach, nag-imbita kami ng speaker, June 27, June 28, June 29, same amount of flyers, ang distribute namin, alam po ninyo kung ilan dumating? Wala hong dumating. Sabi ko, bakit ang hirap dito sa Japan? Kaya nga ho nung dumating yung kaibigan kong Japanese pastor dito, nag-attend ho siya sa church namin sa Masinag, tuwan-tuwa siya eh. Kasi 30, more than 30. Opo. Tapos yung nagpunta kami sa Eastwood, ang dami niya nakitang foreigner, sabi niya, I'm gonna come back. I'm gonna bring the young people here. For the past 9 months, nag-attend ho kami ng prayer meeting every Wednesday. 6 lang ho kami. The pastor, his wife, ako, si Mrs. at saka yung 2 anak namin. 9 months. Every Wednesday nag-attend kami ng prayer meeting. 9 lang ho kami. Kaya ngayon, napakarami po ninyo. Salamat sa pagdalo. Okay? In Japan, kapag 30 ho ang attendance mo, mega church na talaga yan. Some churches have 3 members. The pastor, his wife, and their daughter. Some churches have 5. Some have 10. Why? Why it is like that? Sabi ko, Lord, merong way dito eh. Merong way dito. I need to find out kung paano. Then, I found out po na Japanese likes activities. So, nung nagkaroon ho kami ng Mother's Day, ito po, marami hong dumating. Okay?
And then, yung Mother's Day po, meron kaming games, meron kaming free food. Tuwan-tuwa ho sila. Tsaka yung mga bata, inawitan sila. Ayan, more than 30 ho kami dyan. Tuwan-tuwa ho sila. And then we started talking to them. You know, in Japan, you cannot ask their contact numbers. Na, even their address. Ayaw nilang iba, bothered mo sila. Okay? So sabi ko, Lord, paano to? Paano ang follow-up? Di ba? And then, nagkaroon ho kami ng Father's Day. Ang ginawa namin is, barbecue. Ay, tuwan-tuwa sila. Along with that, meron hong mga games. Nagpa-participate sila. They want to have fun kasi sobrang pagod na ho sila sa trabaho nila. And then we started talking to them and we found out na gusto ho yung iimbitahin mo sila. Malaking honor sa kanila yan. Really? Yeah. So gumawa ho kami ng ministry. We called it Impact Ministry. It stands for IMPAT. Number 1, we invite one family or one person every other week for lunch or dinner. Wag naman every week. Kasi napakasarap ho ng pagkain sa Japan, pero mahal po. Ang bigas ho doon ay 400 pesos per kilo. 400 pesos, kaya pag uwi ko dito, tuwan-tuwa ako 60 pesos, ang sarap na eh. Pero masarap po talaga. Kaya wala kang itatapon, kukunin mo yung pinakabutil. Lahat talaga. Kaya pag hinugasan mo, kahit di mo nahugasan, masarap. Naghanap kami ng alternate. Baka mas muna, makakatipid tayo kung patatas. Patatas tayo, di ba? Pero ito, we invite one family, one person every lunch or dinner, and then we make them feel at home and comfortable. Not religiously, kasi ho, tinuturo sa Japan, ang Christianity ay kulto. Okay? Cult yan. But talagang, yeah, you care for them. When you ask Japanese, Genki desu ka? Are you okay? They will say, Hi, Genki desu. Pero hindi sila okay. Napaka-honest po nila when it comes to business transaction. Nakalagay din yung warranty. Bumili ako ng electric pan, may warranty siya ng 6 months. After a week, may tunog, hindi ako satisfied. Binalik nila yung pera ko. Pagkatapos, 2 beses, na-swipe yung credit card ko. Kinancel ho nila. Hindi kayo kakabahan. Hindi kayo maluloko, pati sa pagbibili ni ho ninyo. Ngayon, kapag meron kayo nabiling mali, baka ang nabilhan ninyo, Bombay o kaya Incheck. Pero hindi hapon. Ang sarap ho doon. Hindi ka kakabahan bumili ng second hand na sasakyan kasi hindi nila kinakalibrate yung number of mileage. Wala hong ganyan doon. So, we make them feel at home and comfortable. P, pray for God's blessing so they can receive love and affirmation. Kasi ho, binibase talaga nila yung worth nila saan? Sa taas ng performance nila. Kapag mababa ang grade nila, ganun sila ho. Kaya nga ho, yung iba ho, kapag ka CEO o kaya president ng company at nalugi yung company, magpapakamatay ho sila. Alam mo ninyo, sa bawat araw ang nagpapakamatay sa Japan is 75. 75 people. Kaya sinasabi ko, Lord, sana po kung meron mang nagtatangkang magpakamatay, basahin niya muna to, tas huwag niyang ituloy. So, letter A, appreciate their work in the office or in the school. Bakit ho? Kasi talagang yung anak ko ho, 2 kasi sinama namin, she was able to enroll in Japanese school. Pero napansin ko, nagiging seryoso siya. Isipin mo, pumapasok siya ng 7, ang dating niya, 6 o'clock ng gabi. Junior high school. Pagkatapos makikita niya doon, tinuturo ang evolution in the school. Kaya pala yung mga international school doon, nag-inquire ho kami para i-enroll ko sana sila, hindi sila recognized ng government. Kasi kung bibigyan ka nila ng permit, yung curriculum mo, ibibigay ng Japanese government, and that includes evolution. Hindi tayo naniniwala sa evolution, di ba?
Tingnan mo yung katabi mo. Naniniwala ka ba galing yan sa unggoy? Tingnan mo. O parang gusto mong maniwala. Hindi tayo galing sa unggoy. Di ba? Sinabihan ako ng pastor, sabi niya, huwag mo munang babanggitin yung evolution na hindi tayo naniniwala kasi hindi na sila babalik. Alright. Next. Letter C, communicate the gospel effectively. Why? To many, yung pag-attend ng church, pag Sunday, parang extension lang ng work. They're so busy na wala talagang time magbasa ng Bible. Kaya hindi nila alam who they are in Christ. Yung identity nila. Talagang lumaki na talaga doon. Meron pa nga hong nag-a-attend na hudo ng ilang taon 80 plus na siya. Pag dumarating ang 85, 86, 87, 88, hindi siya masaya. Kasi alam niya, malapit na yung katapusan ng buhay niya. So she was full of uncertainties. When somebody explained to her, may picture ho ako niya that there is resurrection in life, hindi siya makapaniwala. Jesus said, I am the resurrection in life. He who believes in me will live again though he dies. Hindi siya makapaniwala na meron pa pala. So sinulat niya yung verse na yun sa wall. Kaya nga ho, pag nawalan tayo ng mahal sa buhay, well, papunta naman talaga tayo lahat doon. The only comfort is magkikita-kita pa tayo doon. Or hindi nila alam. Yun ang sinasabi ng Bible. We encourage them we communicate the gospel effectively and we teach them how to read their Bible regularly. Paano. Alright. So, next, ito na po. After inviting these people, one of the example is Mr. Kawada. Okay? He is struggling because after applying for a job, he realized he cannot do it anymore and he quit. He is now 70 years old and we told him to enjoy his few years with loved ones and to serve more the Lord. Yung next slide po. Yan. That's it po. Sa bahay po namin yan. It's different kapag nasa bahay na sila. Okay? And then happy sila na may nag-iimbita sa California. Japanese base their worth on their performance. They felt unimportant if they don't work and feelings of depression started. Parang wala na silang kwenta pag wala silang trabaho. Dito hindi. Kung sino yung walang trabaho, siya pa yung masaya at siya pa yung maraming anak. Di ba? Opo. Sabi ng Japanese friends ko, I think Philippines are better than Japanese in two ways. Number one, churches are bigger than churches in Japan and you have many more children than in Japan. Kasi sa Japan, natatakot na hong mag-asawa yung mga kabataan. Kumikita na sila ng $3,000 kasi mahal ho kasi talaga The government is offering them free na yung panganganak. Ayaw pa rin nila. Kasi sabi lang, what about milk? What about diaper? What about education? Nag-offer ho sila, nagbibigay sila ng financial assistance. Hanggang 17 years old, binibigyan nila ng 10,000 yen, that is almost 4,000 pesos a month. Para lang makatulong talaga, ini-encourage nila na dumami pa talaga sila. Yan ang problema nila, yung aging population ng Japan ho ngayon. Alright, next example, ito po si Akira. Sabi ni Akira, I am now realizing that the more I pray, the more abundant I become. Thank you for your prayers. Using Google Translation po sa app. We invited him, tapos ito po, tuwan-tuwa po siya. Next, ito naman po, yung isang a Filipina, single mom with her daughter. Her daughter attended the church last Easter. We never asked them, where's your husband? Nope. Wala po. Na-meet lang namin siya sa mall, and then nagpakilala kami, in-invite namin, and then naghahanap sila ng community. Another example, si Yoshie po. Married po siya sa Sri Lankan, pero nakabase sila sa Australia, and then bumalik sila ng Japan. They were overjoyed to find friendship and community. They were so grateful for the connection, and she offered help to us. Sabi niya, if you're planning to do anything, you need a translator, call me. I know Japanese. What a blessing. Kasi sabi niya, don't worry about me. Ang isang hapon po,
na magmamigrate sa Canada, sa US, sa Europe, o kaya sa ibang bansa, pagbalik niya, marirealize niya na ang dami nilang nami-miss because of their culture. Kaya sabi ko, Lord, salamat po, binibigyan niyo ho kami ng makakatulong sa amin. And then, recently, si Mami Chan po, she celebrated her 16th birthday. It was her first time experiencing a celebration like this, which moved her to tears. Growing up in a broken home after losing her father with a struggling mother and a brother who no longer attends school, Mami Chan has found comfort and friendship through our ministry. They don't celebrate birthday. Wala lang. Normal lang. Never realizing that life is God's gift. And we must be grateful and thankful kasi binigyan tayo ng Lord na magagamit natin ito. May enjoy mo lang yan kung i-offer mo yan sa ating Panginoon. I really admire yung mga kabataan natin dito. Yeah, thank you na you have decided to attend prayer meeting instead of watching movies dyan, no, sa SM Santa Mesa. Di ba? Yan ang battle ngayon sa Japan. They realize it's more fun in their school activities than in the church. One time, we were invited to minister to the home for the aged. Ang sinabihan nila ako, you can share your favorite verse from the Bible, but don't tell them to believe in Jesus. Kasi pag sinabi mo na yung Jesus, they will shut you off. Sabi ko, how can I do that? How can I preach there is hope without Jesus? How can I say there is peace without Jesus? How can I say there is forgiveness without Jesus? Everything is in Jesus. And then I shared one verse, and that is in Acts 17. Sabi doon, God determined yung boundaries natin and He sets the exact time kung hanggang kailan tayo para hanapin natin siya. Para hanapin natin siya kasi hanggang dito na lang eh. When I was young like you, 3 lang ang dream ko sa buhay. Unang-una, magkaroon ng magandang trabaho, makabili ng malaking bahay, at magkaroon ng magandang asawa. Isa naman nag-come to pass. One out of 3. Not anymore. Tinatanong ako ni Pastor, ilan taon na kayo, Pastor? Sabi ko, 29 po, yung waistline ko. Pero sa totoo lang, pag uwi ko, nagamit ko na ho yung lisensya ko, 20% discount. 60 na ho po, na ho ako. Sabi ko, Lord, hanggang kailan? Bago ho kami tanggapin ng church, tinanong nila ako, if you're going to serve here in Japan, how long are you gonna serve? Sabi ko, 10 years. Oh, very good. If I'm gonna say 2 or 3 years, forget it. Wala ka pang magagawa niyan. Immersion pa lang yan. Kasi nga hindi siya ganun kadali, pero hindi siya imposible. Alright. So, I was invited in a mission conference to speak. The theme is, how can we accomplish our mission? Especially in Japan. Kinote ko na ho yung Joshua chapter 18, verses 1 hanggang 3. Saan pa ba tayo kukuha ng solusyon kundi yung, ito po, yung sinasabi ng Bible. Sabi po dito, and the whole congregation of the children of Israel assembled together at Shiloh. Next slide, please. Yan. That is in Joshua chapter 18. Sabi po dito, and the whole congregation of the children of Israel assembled together at Shiloh and set up the tabernacle of the congregation there, and the land was subdued before them. Verse 2, and there remained among the children of Israel 7 tribes which had not yet received their inheritance. And Joshua said unto the children of Israel, how long are you slack to go to possess the land which the Lord God of your fathers had given you? There are 4 things we can learn from these passages. Number 1, nag-set sila, yung congregation of children of Israel, nag-assemble sila sa Shiloh. Number 1, we can accomplish our mission by dedicating this nation to God. The place for God. Japan is for God. God said, ask of me and I will give the nations as your inheritance. Bakit sinabi ng Lord sa akin yun? Kayang ibigay ng Lord yun because all nations belong to God. You cannot give something that doesn't belong to you.
And God said, ask of me, I will give you the nations. God can give it because it belongs to God. So, number one, let's dedicate it, the place for God. Pangalawa, and set up the tabernacle of the congregation there. We can accomplish our mission by bringing the presence of God. Presence of God. It's not by might nor by power, but only by the Spirit of the Lord. Yung tabernacle ho symbolizes God's presence. In God's presence, that's where we receive direction, confirmation, guidance. Dito ho lumaki si Samuel sa Shiloh, and doon siya nakaka-receive ng direction ng ating Panginoon. Number 3, and the land was subdued before them by appropriating the power from God. When I went to Japan, you know what I decided not to do? I'm not gonna do a good idea that I know work in the Philippines. Sinet aside ko ho lahat yan. Isinantabi ko yung mga activities namin sa Pilipinas, yung past experiences, yung title, yung position, itatabi mo yan, sasabihin, Panginoon, kailangan ka namin dito. And God honored that kind of faith. The power from God, and then, yung last na po, verse 2, and there remained among the children of Israel 7 tribes, which had not yet received their inheritance. Joshua said unto the children of Israel, how long are you slack? Bakit tinanong ni Joshua yung Israel? Kasi ho, yung ginagawa niya nung malakas pa siya, hindi na niya magagawa. Remember in the book of Joshua chapter 13, sabi ng Panginoon, you are old enough, and there are more land that needs to be taken. What we do right now, we can't do it 10 years from now, 20 years from now. How can we accomplish our purpose, our mission, our vision? By preparing the next generation. By dedicating the place for God, by bringing the presence of God, by appropriating the power of God, by preparing the people for the purpose of God. Ano ba yung purpose ng Lord? The purpose of God is not only to get out of Egypt. The purpose of the Lord is not only to cross the Red Sea. The purpose of the Lord is not to be cleansed in the desert, but to enter Canaan, the promised land. Ang purpose ng Lord, hindi ka lang maligtas, hindi ka lang mabautismo, hindi mo lang malampasan yung mga trials mo sa disyerto. Yung tinatawag na John 10:10, I have come to give you life that is abundant. Yung para bagang, Lord, ang dami ko pang gustong gawin, I don't wanna waste time. I wanna use it kasi marami ho kayong pinapagawa at marami kaming pwede pang magawa sa inyo. Yun ang sinabi ng Panginoon, di ba? So if we do these things, I believe we can succeed. Sinabi ng Panginoon yan eh. So, I wanna say thank you, Santa Mesa family, Pastor Solomon, salamat sa leaders, salamat sa panalangin, sa suporta, and we look forward po that you will visit us and be part more. See it firsthand yung ginagawa ng ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa kabutihan mo. Salamat dahil faithful ka. Salamat, Lord, dahil lahat ng inumpisahan mo ay tinatapos mo. You are faithful, O God. Lord, we pray for Japan. We pray that your kingdom will come, your will be done in Japan as it is in heaven. Thank you also for this family, for Santa Mesa Church family. Bless the leadership, bless Pastor Solomon, his family, and use this church, Lord God, to bring more souls to your kingdom. We honor you. We are giving back all the thanksgiving and the praises to you, Lord. We pray all this in Jesus' name. Amen. 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 Who wants to go to Japan? Uy, a lot of Baptist churches dun, walang pastor. Wow. So, ay, mga young people, baka mamaya tinatawag kayo sa Japan.
Okay? Hindi, I'm serious about it. Pag talaga kayo available, the Lord is calling you. Amen. Actually, Pastor Ferdy, na-bless po kami at hindi namin alam na maraming Baptist churches na walang pastor. Even in the Philippines, marami ring mga Baptist churches na walang pastor. Baka may nabe-burden sa Teresa. Okay? Jared, baka nabe-burden ka. Okay. Okay, are you blessed? Ako na-bless ako. Amen for that. At this moment, let's get our offering. Let's pray. Lord, we thank you for the word of God that we have just heard. There is a big challenge. There is a big need in the land of the rising sun. I pray, Lord, that you would continually challenge your people. You send laborers into the harvest. Thank you for Tagiyang family that they responded to the call. You bless their ministry there as they go back there. You provide their needs, and I pray that we believe that you're going to save Japanese people, Lord. Bless our offering for tonight, even our dismissal. May your protection be upon us. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, at this moment, we would like to appreciate ng missionary natin. Pastor Ferdy, come here. We have a small thing for you. Na we know na sama ka namin sa prayer. Sinusuportahan ba natin to? Opo. Amen. Pag di natin sinusuportahan, bira. Thank Yeah. you po. Okay, Banzai, Nippon. Nippon is Japan. Yan ang talagang pangalan ng Japan. Tama ba ako? Oo, Bansai. Ano ba yung Bansai? Mabuhay ba yun? Sorry. Okay, sorry. Okay. Yung Watashi wa anata wo ashimasu. Maganda yun. Okay. Okay, God bless everyone. On Sunday, be excited for our worship. Okay? Amen. You're dismissed.